Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. For activist disappearance, anak ng Tokoy, yari ka dyan, Brad. Ang ating Chief PNP, merong skandalo, merong kinasasangkotang ganitong skandalo. Grabe naman yan. Base o mga kababayan, dito sa post nitong si Tio Moreno, Court of Appeals holds PNP Chief General Torre accountable for activist disappearance. The Court of Appeals has found Philippine National Police PNP Chief General Torre III and 4 others officers responsible for disappearance of Bicol activist Felix Salveria Jr. Naku, yari ka dyan, Brad. Mga kababayan, yan na nga ho ba sinasabi natin? Ang Diyos ng tadhana hindi bingi at bulag. Nakikita ho niya lahat ng nangyayari. Naririnig ho niya ang ating mga dalangin kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Tayo ho'y naniniwala sa mga susunod na panahon, marami pa hong mga kabuktutan na ginawa nitong si Nicolas Torre maglalabasan. Siguro, doon sa mga sumalbahe dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mauuna hong mapapanagot yung mama na yan. Yang utosan, yung attack dog nitong si Marcos Jr. Para dito kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, kay Anyo, kay Gibo Chodoro, hindi pa ho sila mapapanagot ngayong mga panahon na to. Pero ang sinasabi ho natin dito sa PHFD, naniniwala tayo, darating ang oras na talagang mailalagay natin sa tamang kalagyan yung mga individual na yan. Magbabayad din ho sila doon sa kabalintunang ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa siguro ngayon. Siguro ngayong mga panahon na to, sa tingin nila untouchable sila. Sa tingin nila makakalusot sila. Itong nangyari na to kay Nicolas Torre, ika nga, no one is above the law. Di ba? Kayo, meron tayong rule of law dito, hindi nyo rin ispeto. Pinadala nyo pa rin sa dahing Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, kung hindi kayo naniniwala sa ating justice system dito, kayo ang mayayari dito. Nicolas Torre, nako, yan ang dapat makulong. Sa pagkakaalam natin, kung di tayo nagkakamali, ganyan din yung naging problema nitong si General Palparan, di ba? Nasaan ngayon si General Palparan? Yun, general na lumaban sa mga makakaliwang grupo. Ito, mga aktivista ang tinira base dito sa lumabas na report na to. Na di umano, sangkot ang pangalan nitong si Nicolas Torre sa pagkakawala ng aktivista na yan. Kung nakakulong itong si General Palparan, bakit hindi ho nakakulong itong si General Torre? Diba? Meron tayong problema dyan. Mga kababayan, magantay lang ho kayo ng konti. Huwag ho kayong mainip, magalit, o kung ano pa man. Diba? Hintay lang ho tayo. Darating din ho yung panahon na mabibigwasan natin yung mga individual na sumalbahe dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta na ho tayo dito kay Martin Romualdez. Ano na naman ba dinadakdak nitong mama na to? Pakinggan ho natin. The court may close a case, but it cannot close a cause. Nako. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. Talagang yes, our mandate. Talagang yan, ganyan ka walang ya si Martin Romualdez. Di ba? Ganyan ka. Sino? Ngayon, ang tanong, nasaan na yung mga private complainant o yung nag-file ng impeachment
impeachment laban dito kay VP Sara. Mga puppet ho lahat yun nitong si Martin Romualdez. Ngayon siguro maliwanag na sa ating maliwanag na sa mga kababayan natin kung ano man ang impeachment na ihain sa House of Representatives. Tandaan nyo ho mga kababayan, hindi ho yan galaw noong mga nagpa-file o kung sino pa man. Galaw ho yan ng pamunuan. Ang may kagustuhan lamang dyan sa impeachment na yan, walang iba kundi ang si Martin Romualdez. Brad, ito na diretsuhin na kita. Siguro mapanggang sa ngayon, hindi mo pa rin matanggap na kahit na mawala si Sara, hindi kailanman hindi ka magiging option sa sambayanan na maging presidente. Lahat na lang gusto mong idaan sa santong paspasan. Ayaw mo ng eleksyon, ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan. Gusto mo, ihalal ka lang na prime minister o kung ano pa man. Yun eh. Di ba? Kaya nila gustong mag-amenda ng ating saligang batas. Di ba? Gusto nilang isahin na lang ang hindi na tayo isa na lang ang Kongreso, isa na ang Senado, di ba? Yun ang gusto niyang mangyari. Ngayon, dahil nakita niya medyo palpak ata yung plano na yon, hindi dumidiretso, di ba? Yung People's Initiative. Anong ginawa ho nila? Plan B tayo, impeach Sara. Naniniwala, dayain nyo yung 2028, hindi pwede yun. Dayain nyo na yung senatorials, dayain nyo na yung barangay, mayor, lahat, dayain nyo na pagka-presidente dinaya nyo, sigurado magkakagulo. Ito mga kababayan, ito pa ang isang broken-hearted ngayong mga panahon na to, itong si Risa Hontiveros. Panoorin nun natin ang kanyang interview dyan sa... Pero this time, kahit sa gumraduate Senado. na Senator Coco Pimentel, sa halip na dalawa lang sila, dumami yung miyembro ng minority black. And she will remain the chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Let us all welcome Senator Risa Hontiveros. Simon, ito si Shelly talaga. good morning. Good morning. Salamat, Ms. Shelly. At magandang umaga po po sa inyong lahat. Ma'am, una, Sorry. kumusta ka? How do you feel na member ka ng bagong minority black headed by Minority Leader Soto? Proud ako mag-serve bilang miyembro ng minority sa pamumuno ni Senate Minority Leader Tito Soto. At peace ang puso ko sa pagiging bahagi pa rin at muli ng minority at bawat araw na dumadaan, pasaya ako ng pasaya sa sitwasyong ito. At ma'am, nagkaroon kayo ng unang caucus nitong Yes. minority black na sabi nga, composed of veteran senator. So, kumusta po yung unang caucus? Ano yung mga napag-usapan ninyo? Siguro mga in general pa lang na pag-gel ng aming minority block. Wala pang maraming very specific na mga agenda na pinag-usapan. Sinabayan namin yung buong minority in terms of discussion sa pag-oorganisa ng hindi lang yung mga bloke pero yung committee system. And buong-buo yung loob namin na patuloy na mag-fiscalize, mag-check and balance. It was a very warm and again happy first caucus meeting ng minority. May agreement ba na magiging united ang inyong stand pagdating sa mga iba't ibang issue o magiging malaya kayo na magkaroon ng mga iba't ibang stand sa mga issue? I think yung isang sineselebrate namin ay bawat isa sa amin ay mga independent na mag-isip. And at the same time, I believe excited kami na maghanap talaga ng mga unified stances kung saan namin kayang buuin, lalo na sa mga importanteng issue. Napansin nyo naman siguro, unang linggo pa lang, pangalawang araw pa lang, nitong 20th Congress, nagkaisa na kami dun sa Senate Joint Resolution number 1 at sinamahan pa kami doon ni na Senator Kiko at Senator Bam. Ito po yung resolution tungkol sa open BICAM, lalong-lalo na dun sa taunang budget na Walang kwenta yan. Walang kwenta yung open BICAM na yan. Alam na nila, yung mga congressman, nakaset na sa utak nila, hindi na sila maglalaro dyan sa BICAM. Tapos na. Yung paglalaro sa BICAM, tapos na ho, madam. Huwag nyo na hong lokohin ang sambayanan na mayroon pang mangyayaring singitan dyan. Doon pa lang sa Malacanang level, doon na inuumpisahan ang kabalintunaan ng mga congressman. Kayo naman,
Huwag nyo na akong lokohin ng sambayan ng Pilipino. Pagka ang pamunuan, pagka ang administrasyon, magnanakaw, wala kang maaasahan dyan. Pagka magnanakaw, kahit anong gawin mo, magnanakaw yan. Ay, talaga linuloko nyo lang kami. Anong open bycam? Kabalbalan yung open bycam na yan. Hindi lang ho pala sa bycam nagkakaroon ng singitan. Hindi lang sa bycam nagkakaroon ng compromise kung tawagin. Hindi lang sa bycam nagkakaroon ng negotiation between dito sa dalawang chamber na to. Lulukuhin nyo na naman kami. Ipapakita nyo, yan, bycam ha. Walang nagnanakaw. Walang nag-insert ng kung ano-ano. Di ba? Pero umasa ho kayo. Ito na, sinasabi ko sa inyo. Sa 2026, same scenario. Babahain pa rin tayo. Maraming nagugutom. At siguro ito, negative na akong negative. Pero yun ho kasi ang nangyayari. Umaasa. Ang hirap naman dito. Sasabihin ko sa inyo. Okay, bycam tayo. O open bycam tayo. Wala namang nanakaw. Titigil na yung lubog. Dadami na mga classrooms. Yun gusto nyo marinig sa akin. Pero hindi ho yun ang realidad. Ang ating sistema rigged from the very beginning, ika nga. Kung baga sa laro ito, kung baga naglalaro tayo sa casino, ang odds, paborable lahat sa mga politiko. Hindi sa mga taong bumoto sa kanila. Nako, maniwala ako kayo sa akin mga kababayan. Binobola na naman kayo ni Risa. Di ba? Napakalaking kasino ng gobyerno. Tayo itataya sa panahon ng kampanya. Umaasa tayo na mananalo tayo. Pero yung kasino, ginawa siya hindi naman para sa mga tumataya. Ginawa ho siya para sa house, ika nga. Ginawa siya para sa mga politikong nagpapagana dito. Hindi na ako umaasa na magkakaroon pa ng pagbabago dito sa bansa na to. Kung hindi man mapalitan ang pamunuan, magkaroon ng malinaw na direksyon, ika nga. Dito hindi, mantakin nyo. Ano sabi ni Marcos Jr.? Ayaw ko ng impeachment. Ano sinasabi nitong si Martin Romualdez? Wala akong kontrolado. Kung ikaw executive, sa ayaw sa gusto mo, dapat kontrolin mo yung mga bagay-bagay na yan. Sabihin na natin, dalawang separadong dalawang separadong ika nga sangay ng pamahalaan. Pero yun ang dapat etong mga to ika nga, kumbaga sa bullet, stray bullet na yung mga yan Mga ligaw na bala na kung saan na nagpupunta si Marcos Jr. ang gusto lang naman magpulburon. Napasa ng Kongreso. At nagsabayan pa kami ng minority sa House of Representatives. So para sa akin, medyo auspicious na beginning no para sa Senate minority ngayong 20th Congress. So ma'am, yung joint resolution na yon tungkol sa pagkaroon ng open bycam, hindi lang, pero more on target nito yung budget. So, highlight syempre yung pag-open ng bycam sa budget. Pero yung aming joint resolution number 1 ay para sa lahat na rin ng mga bycam. Notable tungkol sa budget na sinusulong namin na maging bukas yung budget bycam proceedings sa mga interesadong kababayan, whether in person o sa pamamagitan ng online live stream. Sinusulong din po namin na maging bukas din sa publiko yung minutes nung budget at iba pang bycams at particular sa sobrang hindi mapagkakatiwalaan tong mga tao na to, kahit ano pang sabihin nila, hindi ko tayo ang hirap ng, di ba? Ang hirap ng paniwalaan Yung tipong sige, hindi kayo mag-open bycam tayo. Okay, bigay natin yung palakpakan natin sila, open bycam tayo. Kung paano harap-harapan yung nga linuloko ang sambayan Doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Sa issue nitong impeachment. Kung diyan sa mga bagay na yan, nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo, kung ano nga bang daing at panawagan na sambayanan, ano nga aasahan namin sa inyo diyan sa bycam na yan? Ano yan, kumbaga, kumbaga ginagawa ho tayong mga bata. Okay yung tipong papainumin ka ng gamot. Okay. Tapos yung gamot, kunyari, malinis yan. Ayaw mo siya gamot, di ba? Bata ka. Ngayon yung magulang mo, ibabalot yan sa kung saan-saan para makita mo. Okay, walang candy lang o ano lang yan, tinapay lang yan, pero walang gamot yan. Subo mo na. Okay.
Walang gamot. Okay. Hindi ka nakainom ng gamot. Pero hindi mo alam, ininom mo pala yung gamot. Etong open bycam na to, binabalot ho nila doon sa ika nga, open bycam na yan, yung utak ng ating mga kababayan para mapaniwala tayo na malinis talaga yan. Kabalbalan. Sabi ni Toby Tiangco, napakaraming nagsasabi, hindi lang sa bycam ang nakawan. Hindi lang sa bycam ang kabalbalan na ginagawa ng mga politiko na. Tigilan nyo ho. Sabi ni Senator, ito, nung una gusto natin ng open bycam. Nung na-realize natin, pagka magnanakaw at magnanakaw yan. Wala namang kaparusahan sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Hindi naman sila mahuhuli. Paano mo sila ipapa-ombudsman? Ika nga, kindatan lang, ganyanan lang sila. Ganun lang. Tapos nausapan. Hindi nga nila kailangan ibuka ang kanilang mga bibig, ganyan lang. Ganun, tapos nausapan. Titingnan natin ng minutes. Yung ba sinyalan na ganito, yung bang ganitong sinyalan, 3 billion, kasama ba sa minutes yun? Hindi kasama sa minutes yun. Yung bang kindatan na 1 billion, kasama sa minutes yun? Hindi kasama sa minutes yun. Kayo naman. Doon sa budget process, sinusulong ng aming Joint Resolution number 1 na maglabas ang budget bycam ng matrix na ipapakita. Intindihin nyo na itong si Risa. Maraming nagsisend sa atin ng picture. Uy, PH, ba't ganito naman ang aurahan ni Risa ngayong mga panahon na to? Minsan para siyang pabagets. Ngayon naman parang pamature siya. Meron naman parang matanda yung gaalawan niya. Midlife crisis ho. Nasa midlife crisis itong si Risa Hontiveros. Pagpasensyahan nyo na, ha? Midlife crisis ho ang tawag dyan. Saan nagkakapareho at nagkakaiba yung Senate version at yung House version ng budget at paano, if ever, pinagkaisa yung mga iyon. So ma'am, itong parang reform ito, di ba? Reform na ipatutupad ninyo to address yung issue na may insertion, may pork barrel, lalo na ito naging controversial na 2025 budget. If I'm not mistaken, hindi kayo pumirma ma'am dun sa BICAM report, tama Ako, po ba? salamat. Ang galing ng memory nyo, Miss Sally. Totoo. Doon pa lang sa unang pulong ng budget bycam nung nakaraang taon ay nag-signify talaga ako na hindi ako pipirma sa bycam version na iyan dahil sa nooy Hindi ka pipirma pero tahimik ka. Yun. defund sa PhilHealth, yung nooy hindi pag-prioritize ng education tulad ng utos ng konstitusyon at ilan pang mga issue. At talagang hindi ako pumirma sa bycam version na iyon at tuluyang bumoto kami ni dating Senate Minority Leader Coco Pimentel ng no sa budget. So sa Joint Resolution number 1 ng kasalukuyang minority, kaya din namin isinusulong iyan para nga maging mas transparent at kalaunan mas accountable ang lahat ng mga batas, lalong-lalo na ang budget. At dun sa budget, maiwasan na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa mga sinasabing mga kabulastugan o mga hindi karapat-dapat na aksyon ng Kongreso, lalo na sa budget. Ma'am, ito ba ma-address ito? Yun lang ho mga kababayan. Para ika nga yung confidence level ng ating mga kababayan sa pamahalaan tumaas. 'Di ba? Mag-open bycam tayo pero tapos na. Bago pa mag-bycam, nag-usap na sila. Moro-moro na naman yan. Utak magnanakaw yung mga congressman. Anak ng toka, babantayan daw tayo sa bycam. Okay, ganito gagawin natin. Yung APRO, yung finance, tsaka APRO dito, mag-meeting kayo kung saan kayo mag-meeting sa isang hotel. Magkwentuhan lang kayo. Ngayon pag nagkwentuhan kayo, pagdating natin sa bycam, ano yung gusto mo, Senator ganito? Magkano gusto mo, Senator ganyan? Ililista ko yan kasi mag-uusap na kami nitong si APRO, House of Representative. Magbabakbakan na kami. Para sa bycam, tapos na. Wala nang insertion. Kasi na-insert na natin. Di ba? Alika dito, ayusin na natin yung mga figure nyo para nagtutugma na pagdating sa bycam. Okay na tayo. Wala tayong pinagdidisagrihan. Kakapin na lang tayo dun. Di ba? Senator, kano? 10 billion.
Oh, 5 billion. Okay. Bukas punta ko na si Apro. Si Apro naman, lahat ng malapit kay Tamba. Magkano sa'yo? 150 million. 2 million, 3 billion, 3 billion sa'yo. Okay, ha. Bukas mag-uusap na kami ni Finance sa Senado. Finance, Apro mag-uusap. Yun ang BICAM. Pero yung gagawin ninyong BICAM, yun ang kabalbalan na BICAM. Tapos na usapan. Doon baka sa committee level pa lang mga kababayan. Ito committee level pa lang. Mag-uusap-usap na yung mga yan. Kung ano yung idaragdag ko. Ito akin to. Basta 50 million ka, 50 million ako. Para pagdating ng BICAM, okay na tayo. Walang tayong problema. Tigilan na natin yan. Congressman, Senator, magkano ba yung mo, i-insert mo dyan sa DPWH? 40 million. Paano ako doon? Gawin natin 80 million. 80 million sa'yo dito, 80 million sa'yo para tag 40 million tayo doon, okay? Ilagay nyo na kagad dyan 40. Ilagay nyo na dyan 40. Pagdating sa BICAM, nagtutugma na. Di walang problema. Tapos ang usapan. Tawag sa amin yan, kamuritan. Di ba? Ginagawa ho tayo mga bata. Siyempre pagdating sa pagnanakaw, ano na yan, mag-uusap-usap na yung mga yan. Habang ang presidente si Marcos Jr., huwag nyo kaming bulahin sa mga ganyang klaseng discarding nyo. Kasi inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na yung kanilang agency, wala silang system of monitoring a number of flood control and mitigation projects na in-insert daw ho yun ng mga congressman sa national budget at the last minute. Meron din daw pong mga items na neither proposed by DPWH nor approved by the DBM suddenly appeared at the GAA. So with this joint resolution, kung ma-approve po ito, ma-adapt, mapiprevent na po itong ganito? Yun yung inaasahan ng Senate minority at yung dalawa pang kasamang senador na pumirma, and I would presume inaasahan din ng mga counterparts namin sa House minority. And sana notice na rin ito pareho sa DPWH at sa DBM na mag-propose po sila. Dapat magkaroon na o matagal na ng monitoring system nila dun sa mga pangunahing programa nila. Lalo na't kung maalala natin at ni-raise namin ito ni dating Minority Leader Coco Pimentel nung nakaraang taon, may mga dokumentasyon na sa nakaraang 3 dekada daw ng DPWH programs, 1/3 daw sa binabudgetan nito ay ang mismong flood control. Kaya kailangan sagutin bakit ang karanasan ng ating mga kababayan tulad ngayong mga bagyo at habagat ay kabaliktaran. Hindi nabawasan, say by 1/3 ang baha, kundi nga lalong tumaas at lalong tumatagal bago humupa. Anyway, ma'am, dun sa inyong dun sa inyong first caucus, napag-usapan po ba itong impeachment, lalo na yung naging SC ruling declaring unconstitutional yung impeachment case against BP Sara? Of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So, yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa pinagkasunduang petsang August 6. Opo. Pero ma'am, kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya, sundin yung SC ruling. So, ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority, mga minority senators. May mga pagkakaiba. Hindi ganito yan, Celio. Si Ping, wala siyang balak magtumakbo sa 2028. Yan dalawang mukha na yan, silang gigil na gigil kay VP kasi sila yung pumupostura. Si Ping tanggap na niya ang kanyang
ang kanyang kapalaran na hanggang Senado lang siya. Itong Ali na to, tapos na. Gusto pa niyang maging relevant sa susunod na 6 na taon pagkatapos ng 2020. Kasi magpapahinga na yan eh. Magpa-party list o kung saan man pupunta yan. Hindi na, pwede ba yun? O, hindi siguro pwede yun. Hindi pwedeng tumawid sa House of Representatives yan. Diba? Magpapahinga na huyang Ali na yan. Kaya yung alam na alam natin, kitang-kita, ika nga maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung mga tulpos, gusto nilang matuloy ang impeachment. Bakit? Kasi pumupustura din sila. Tulpos, Risa, Martin Romualdez. Kung napansin niyo mga kababayan, sila ho talaga ang pinakamaiingay. Yung mga makakaliwa, sympathizer ho yan ng nga. Nakikisimpatya yan kay Risa Hontiveros. Ibig sabihin, wala akong accountability. Hindi ko sila naghahanap ng accountability. Ang hinahanap lang nila mapatalsik si BP Sara para hindi na makatakbo sa 2028. Sa aminin man natin sa hindi, yun ho talaga dahilan. Masakit man pakinggan para sa iba dyan na accountability. Nandiyan ang ombudsman. Noong binili siya ng ombudsman, yung pag-talakay dyan sa isinampang kaso kay dyan sa isinampang kaso nila dito kay BP, nagalit sila. Akala ko bang accountability, yun mabilis. Sabi ni Martires, ano kabalbalan? Hindi kayo dito, paliwanag niyo sa akin. Pakay dito. Walang gusto magpunta. Walang gusto magpaliwanag. Kaya bakit daw ang bilis? Masyado daw obvious si Martires. Abangan niyo yung bagong ombudsman acting. Ganon din ang gagawin. Iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment, nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung papaano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment, at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Before ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case? I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinakaimportanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon, yung mga argumento, opinion, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Okay, Mav, and then si RG. Hello. Matindi-tindi yung bakbakan ng mangyayari sa August 6 sa mga Hello. natin. Meron po kasing ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kumpleto pagdating sa plenary sa August 6. At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito, are you still hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinyon sa August 6 na patuloy kaming magko-convene patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6, ma'am, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yun? Sa plenary session ninyo as legislative body or magko-convene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan, ma'am, dun sa caucus? Apparently, tatalakay na kami ng mga isyung ito bilang Senado muna, bilang legislative body. Okay, RG. Personally kayo po, anong pong posisyon ninyo? Susunod po ba kayo dun sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other colleagues, even the majority, they made their sentiments clear. May mga nagsabi na kung sino yung pabor sa pagsunod,
at hindi? Lagi kong nirerespeto din ang Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko, at naririnig ko yun sa iba pang mga colleagues ko, ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization. No, sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-e-expect at tamang nag-e-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the ruling came out, and parang I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the may mga nilagay silang requirements eh. Additional requirements. Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at naririnig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na ipinapahayag nila papunta na sa konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon na klaruhin itong mga lumalabas na concerns tungkol sa impeachment process per se para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Balikan ko na yung Senate Joint Resolution number 1 po ninyo. Napasama po si Senator Kiko at Senator Bam. Nagulat nga kami doon. Is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Is this the start of a trend na pagka may certain issues, baka sumama sila sa inyo? Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming united minority, meron pang mga colleagues kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February, inaksyon na agad yung impeachment, tapos na sana yung impeachment trial kay BP Sara. Pero according naman kay SP Cheese, parang vindicated na naging maingat nga yung Senate dahil paano kung tinapos nyo yung trial, kinonvict nyo sa BP Sara, and then ganito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga separate and co-equal branches kami, so meron po kaming in a way separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pagdesisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na commence trial forthwith noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kaming mga senator judges, pati yung ating mga kababayan ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Anyway, okay, about impeachment. Isunod mo nun, Brad, and I thank you, sabihin mo. Para ka lang sumasagot sa mga, yung mga beauty contest. Amor. Okay.
Yes po. Apo. Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na tumayo mag-motion to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So pag nangyari po ulit yan sa sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? O pag nangyari po yan, pagdedebatihan talaga namin yan. At handa po ako, handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinyon, at kung talagang ipilit sa botohan, bawat naming boto kaugnay niyan. Personally, hanggang ngayon premature kung maghahain ng o pagbobotohan ang motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss namin kung hindi pa isang pirasong ebidensya o isang warm body na witness ay di narinig pa naming mga senator judges? Wala daw kayong jurisdiction. Bakit nyo papakinggan kung doon sa, kung tawagin nila null and void ab initio from the very beginning? Anong witness pa? Tuwang ko madam pero ako, naano na ako sa'yo. Safe to say, kayo po personally, ang sabi nyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? So it's safe to say that, pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not. Basta't yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa Hahanda amin. nyo. Okay, Mav, additional about impeachment. Ma'am, naglabas lang po kayo ng joint statement with Sen Kiko and Sen Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? Merong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador. Kasama po ako. Yes. Ano yung lalaman yun? Well, yung laman nun ay may ilang highlights na naisama dun sa statement na i-release. And I believe makakasama po yun sa maraming argumento, opinion at eventually kung ipipili talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung kumbaga D-Day na pinupuntahan naming lahat dahil yan ang napagkasunduan ng buong Senado. Ma'am, yung reso, ano po yung hinihiling niya? Ano yung prayer niya? It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo kung paano ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So magbe-benefit po kami diyan kahit sa parating na debate sa August 6. Ma'am, ilan kayong mga senator? Hindi ko, kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung ilan na ang pumirma dyan o ilan yung final number na magpipirma. Headed by Senator Kiko Pangilinan, ma'am? Pwede niyo po siyang tanungin dyan, yes. Okay. How about in filing an MR? Would you want to be part of any move to file, or are you going to spearhead filing an MR dun sa ruling ng court? Well, regarding a motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House ang nag-anunsyo na sila'y magfa-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang 15 araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6 ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging laman, sa kung anong MR ang maaari nilang i-file within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng MR, in principle, isang possibility o option din yan. Pero wala pang pag-uusap o matibay na pag-uusap tungkol dyan. Pero ma'am, yung dinadrop na resolution, sa tingin niyo pwede yung makatulong sa House sa kanilang ifa-file na MR, yung laman nun? Kasi I would imagine na dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, I would guess, hindi ko alam,